Mumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga, mga ibutang Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan natin mga mahalagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong pamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas. Ay nyo higalas kanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilaw sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-7593041. Magandang umaga, Serena. Good morning, Aljo. Thursday ngayon, November 3, 2016. Ay, may pasok na ha. May pasok simula kahapon. At tila lahat yata ng mga eskwelahan ngayon sa Metro Manila ay nag-resume na ng kanilang klase. Yung iba naman, lahat na. Enrollment na. Gastos na naman, mga igsoon. Talagang ganun ang buhay. Anyway, so tuloy-tuloy pa rin ang MMDA sa pagpapatupad ng No Window Hour. Extended na hanggang alas 8. Expanded hanggang 8 p.m. Hanggang 8 ng gabi. At may bagyong nagbabadyang papasok yata sa Philippine Air Responsibility kaya't nararanasan natin ng mga pagulan. Pero sinasabi nila, official lang sinabi ng Pag-asa, pumasok na ang panahon ng taglamig. Kahapon. Ilang araw na lang bago magpasko? 52 days na lamang po at Pasko na. Napakabilis ng panahon. Itong bagyong to ay tatawagin Marce o Marcy ang basa dito. Marce. Okay. Ngayong umaga siya papasok. Kaya inaasahan sa Visayas area siya mananalasa. Kaya mag-ingat na po tayo dyan. At saka yung mga 13th month pay sa mga pribadong kumpanya. Pati yata sa gobyerno ibigay na, no? Bago mag-Disyembre upang maiwasan natin ang sobrang pagsisikip ng daloy ng traffic sa Metro Manila. Siyempre, panahon na para mag-shopping. Nag-shopping ka na ba? Tsaka mo yun, pang tuition din yung iba ginagamit. May pang-regalo ka na ba, Sarina? Wala pa. Wala pa. Hinihintay ko yung 13-month pay. Iyan. For 5 Okay. years. Sige. Metro Reports muna tayo. Nahin natin, mga kaibigan. Makasama natin sa labas ng himpilan. Radyo ng Bayan. Report. Sa Senado, Jojo Ismael. Jo, magandang umaga. Yes, good morning, Aljo at Sarina. Umaasa si Senador Sani Angara na mabibigyan na ng katuparan sa nalalapit na araw ang matagal nang hinihintay na pagsasabatas ng isang Freedom of Information, FOI law. Alamin ang detalye sa ating pagbabalik. Salamat, Jojo Ismael. Malacanang naman tayo with Melanie Valdos Reyes. Melanie, magandang umaga. Malawakang feeding program na atas ng Pangulong Rodrigo Duterte sisimulan sa ARMM at iba pang conflict-affected area. Para sa Radyo Vision, ang detalye sa aking pagbabalik. Salamat, Melanie. Nakatutok naman sa Quezon City si Keith de la Cruz. Keith, magandang umaga. Magandang umaga. Philippine Development Plan or PDP 2017-2022 sisimula na ngayon ng Administrasyong Duterte. Ang mga detalye sa aking pagbabalik. Maraming salamat, Keith de la Cruz. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman ang ating words of wisdom ngayong Thursday morning. The right way is not always the popular and easy way. Standing for the right when it is unpopular is a true test of moral character. Sa Tagalog po, ang tamang gawain na hindi laging popular at madaling gawin. Ang pagtindig sa tama kapag hindi ito ginagawa ng iba ay isang pagsubok sa moral sa karakter ng tao. Margaret Shea Smith. Okay, ang isa sa mga isyong pwede nating mapag-uusapan mamaya dahil may bisita tayo from the Philippine Marines ay bakit tayo aasa pa sa Amerika? Yun ang tanong. Yeah, ito yung hinggil sa assault rifles diba? na Meron 26,000 ay titigil ang pagbenta ng Amerika. In fact, meron naman tayong paggawa ng baril sa Cebu. Di ba, why not pag-usapan natin yan? Yes, ito Yung Kongreso mismo gagawa ng batas, encourage natin
ang lokal na mga manufacturer sa Pilipinas na magsusupply ng baril sa Pilipinas. Correct. Ang tawag dyan is self-reliance program. Tama, di Ng ba? mga law enforcement Alam mo kasi, natin. Sarina, ganito yan eh. Pag-uunlad isa yan sa mga requisitos, isa yan sa mga nakikita nating factors na pag-unlad ng isang bayan kapag tatangkalikin natin ang sarili. Atin. No, lahat ng mga siguro services, goods, halimbawa ng mga pagkain, lahat, damit, at itong baril. Okay, sinasabi naman ng Pangulo, well, may problema pa tayo dyan sa batas, no? Huwag na tayo umasa sa Amerika. Meron namang Russia, meron namang China, meron namang Israel. Eh, maunlad ng mga bayan na yan. Sila mismo kasi ang nagsusupply ng armas sa ibang mga bansa. Pero mas maganda kung encourage natin mga Pilipino mismo ang gagawa ng sariling baril para sa ating mga sundalo at sa Tama ating mga yan. pulis, no? Kasi ang pagpapahinto ng arms sale sa bansa ay dahil yan sa pagtutol ng isang US Senator. Pangalan po ay Ben Cardin. Si Cardin isang Democrat na kalyado ni US President Barack Obama. At nagsasabing hindi makatwirang suplayan daw ang Pilipinas dahil sa di umano'y extrajudicial killings. Eh kayo nga dyan ang pasaway pagdating sa extrajudicial killings, ha? Pero let's be Yung patayan reminded. sa Syria, mga pambobomba sa ibang mga bansa. O sino ba nangungunan yan? Yung sinasabi nga nilang alleged human rights violation po ay isa lamang pong opinion. Kailangan natin linawin sa ating mga kababayan. Hindi pa po ito napatutunayan at wala pa pong nakakapagpatunay na meron nga ganun dito nangyayaring violation. And aside from that, nakakalungkot sa totoo lang. Even ang ating PNP chief na lungkot at ilang mga mambabatas. Pero ito po ay isang planadong pagbebenta. Ibig Tama. sabihin, mababawasan lang yung ating market na pagbibilan nitong ang mga armas. Pero po naandyan na po yung iba na sinabi nga ng ating Pangulo na open ang iba pang bansa tulad ng Russia na kung ano po ang ating kailangan, sabi ng Russian envoy dito sa Pilipinas. Meron naman. Meron sila. Kung ayaw ng Amerika magbenta ng baril sa bansa dahil sa issue ng human rights violation, di wag. Di ba? Ay, Di hindi na wag. Wala namang mawawala sa Pilipinas eh. Hindi lang ang US ang may baril. For your information. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitaan. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita, mga detalye sa ating mga radyo ng Bayan Report. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin si Jojo Ismael mula sa Senado. Magandang umaga, Jojo. Yes, likewise, Karina, umaasa si Senador Sani Angara na mabibigyan na ng katuparan sa nalalapit na araw ang matagal nang hinihintay na pagsasabatas ng isang Freedom of Information, FOI law. Suportado ni Angara ang committee report na inihanda ni Senadora Crespo na siyang chairperson ng Committee on Public Information and Mass Media sa pagsasabi na mahalaga ang pagkakaroon ng malayang daloy ng impormasyon sa pagtayo at paglago ng isang masaganang bansa. Anya panahon na para maliwanagan ang bawat Pilipino sa ginagawa at gagawin ng kanilang pamahalaan. Sa pamagitan ng pagkakaroon ng isang FOI law, sila ay maging totoong katuwang sa pagbabago at pag-asenso ipinunto pa ng mambabatas. Kaugnay nito kanyang hinimo kang kanyang mga kapwa-senador na ipasa muli ang Freedom of Information Act upang tuluyang maibalik ang kumpiyansa at tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Sinabi pa ni Angara na kanyang pinaniniwalaan na ang FOI law ay ang susi upang matugpo ang katiwalian at pagmamalabis ng ilang nanunungkulan sa pamahalaan. Ani Angara, marahil ay napigilan ang mga iskandalong sumabog nito na ilang taon kung mayroong FOI na batas na tiyak na mabubuko sa pamamagitan na mapanuri at mapagmasid na taong bayan. Ayon sa Senador, mahalaga mapanumbalik ang tiwala ng mga mamamayan sa mga namumuno sa bayan. Ito anya ang magbibigay daan para tunay na maging partners of change ang bawat Pilipino. Nanawagan din si Angara sa kasalukuyang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na bigyan pansin ang pagsasabatas na turang panukala. Kanyang ipinunto na panahon na para ipagkatiwala sa ating mamamayan ang impormasyon na magiging daan sa paggampan ng kanilang mga responsibilidad sa ating demokrasya. Sa nakalipas na 28 taon, palaging inihahain ang FOI bill sa Kongreso at sa Senado. Nakuha ito maipasa sa Senado nitong nakaraang 14th, 15th at 16th Congress. Subalit hindi pa ito pinapalad na maaproba sa mababang kapulungan. Para sa Radio Vision, George Ismael, nag-uulat, Media Bayan. Maraming salamat, Jojo Ismael. Melanie Valdos Reyes naman tayo dyan sa Maynila.
Melanie, magandang umaga. So, isasagawa ang malawakang feeding program sa mga kabataan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maalalang inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si DSWD Secretary Judy Taguiwalo na tiyakin ang sapat na pagkain sa ARMM lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Taguiwalo, sa ilalim ng Comprehensive Reform and Development Agenda sa ARMM at iba pang conflict-affected areas, magsasagawa ng supplemental feeding program sa mga ARMM children. Sakop ang 100% ng mga natukoy ng mga bata mula edad 0 to 12 na mga underweight. Ipatutupad ang naturang proyekto sa 5 munisipalidad at 2 probinsya ng ARMM. Ito ang Maguindanao, Mamasapano, Dato Salibo, Daopiang at Holosolo Patikul. Ang programa ay tatakbo hanggang December 2017. Para sa Radyo Vision, Melanie Valdos Reyes, Media ng Bayan. Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Narito naman po si Kit De La Cruz mula sa Department of Agrarian Reform. Magandang umaga, Kit. Zarina, sisimulan na ngayong araw na ito ng Administrasyong Duterte ang pagbuo ng Philippine Development Plan o PDP 2017-2022. Pangungunahan ng Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources ang isang pulong para gumawa ng listahan ng mga prioridad at mga rekomendasyon sa pagbuo ng PDP. Ayon kay Organizing Committee Head DAR Undersecretary Luis Pangulayan, magsisilbing mekanismo ang pulong ng 3 ahensya ng pamahalaan para maipakita ang kasalukuyang estado ng bansa sa pagkain, lupa at kalikasan sa mga stakeholders at eksperto sa rural development. Dagdag ni Pangulayan, pagtutulungan ng mga kalahok at ng administrasyon ang mga oportunidad at mga hamon para makagawa ng solusyon sa mga problema sa lupa, pagkain at kalikasan. Isasagawa ang Rural Development Summit on Food Security, Land Tenure Improvement and Environmental Protection ngayong araw hanggang bukas sa Davao City. Sinabi ng Pangulayan na lalakahukan ang summit ng mga stakeholder mula sa rural development sector, ahensya ng pamahalaan, non-government organizations at social development experts. Para sa Radyo Vision, ito si Kate De La Cruz, Media ng Bayan. Maraming salamat, Keith De La Cruz. Radyo ng Bayan. Report. Balita naman tayo mula sa PTV News Center with Audrey Goriseta. Audrey, magandang umaga. Narito na may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte pinangunahan ng ceremonial send-off ng 17 Vietnamese fishermen. Pangulong Duterte, tiwala na magtatagumpay si Senador at Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa laban nito. At sa Angono Rizal, tuwing sa 2 ng Nobyembre dumaragsa ang mga tao sa sementeryo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Sual, Pangasinan ang ceremonial send-off sa 17 Vietnamese fishermen na nahuli malapit sa baybayin ng Ilocos Sur dahil sa iligal na pangingisda doon. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing okasyon ay sina DSWD Secretary Judy Taguiwalo at Vietnamese Ambassador at ang Mayor ng Sual. Bago maglayag ang mga Vietnamese fishermen pauwi ng kanilang bansa, ay pinabaunan pa mga ito ng mga bag na naglalaman ng bigas, jacket at hygiene kits na magagamit nila habang sila ay naglalakbay. Base sa investigasyon, matapos mahuli ang mga Vietnamese fishermen, lumalabas na hindi sinasadya ang pagkakapadpad ng mga bangka nito dahil tinangay ito ng malalakas na alon dulot ng bagyong Ferdy. Lubos naman na nagpasalamat ang Vietnamese Ambassador na si Trong Trieu Dong sa naging aksyon ng ating bansa sa kanyang mga kababayan. Sa iba pang balita, tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang Special Envoy ng bansa sa China. Nagpasalamat naman ang Pangulo para sa serbisyo ni Ramos sa kabila ng kanyang edad. Samantala, sinabi rin ni Pangulong Duterte na hindi siya nababahala sa panawagan ng isang US Senator na itigil na ang pagbebenta ng Amerika ng assault rifles sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang Special Envoy to China. Sabi niya, nagawa ko na yung gusto mo ko. Parang nagawa ko na yung
gusto mong pagawa sa akin? Parang nauna siya to break the ice. Use the word, I have broken the ice between, kasi hindi nga medyo maganda. Siya yung expeditionary force ko doon. Sabi niya na ibigay ko na sa natagad ng gawa ko na yung inutos mo sa akin. Pinasasalamatan ng Pangulo si Ramos sa kanyang serbisyo sa kabila ng matandang edad. Pakikinggan din umano ng Pangulo ang payo ng dating punong ehekutibo, pero paninindigan niya ang kanyang matapang na paglaban sa korupsyon, droga at krimen bilang pagtupad sa kanyang pangako sa taong bayan kahit pa raw makulong siya dahil dito. Matatanda ang binatikos ni Ramos si Pangulong Duterte sa pag-atake nito sa Estados Unidos na nag-ugat sa pagbabanta ng nasabing bansa na puputulin nito ang ayuda sa Pilipinas kung hindi titigil ang extrajudicial killings. Ang akin is matter of honor. Hindi kami nagkaintindihan dyan. It is all right for America to criticize me sa extrajudicial killing. Talagang maraming namamatay ngayon kasi ngayon nagtatrabaho ang pulis. Noon kasi hindi nagtatrabaho, nakihalo, nakisawsaw pa sa droga. That's one thing different. Everybody should realize that. Isa rin sa mga pinuna ni Ramos ang pagtutol ng Pangulong kilalanin ng Paris Climate Change Pact. Pero nilinaw ng Presidente na wala pa talaga siyang desisyon kung makikiisa ba siya sa kasunduan o hindi. I will follow what my advisors would tell me. If Gina Lopez would tell, if the National Pollution Control says it, it's good. And if the legal advisor says that I should sign, then I will sign. Samantala, hindi nababahala ang Pangulo sa nais ng isang senador sa Amerika na wag nang bentahan ng armas ang Pilipinas dahil sa di umano'y mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, gayong marami naman daw bansang maaaring pagbilhan. Remember what the Russian, the diplomat said. Come to Russia, we all have here anything you need. Para sa PTV News, Ria Fernandez, Davao City. Hindi umano maapektuhan ang umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas sakaling itigil ng US ang nakatakdang pagsusupply ng mga armas sa Philippine National Police. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi rin umano napapahala ang AFP sakaling mabuwag ang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at US dahil marami pa umanong maaaring pagkunan ng supply ng ang militar ng armas. Mareport sila ng Papilonia. Hindi naman umano makaaapekto sa Armed Forces of the Philippines kung sakali mang itigil ng Estados Unidos ang pagsupply sa kanila ng armas. Bukod dyan, ayon sa Public Affairs Office Chief ng AFP na si Colonel Edgar Arevalo, nananatili pa rin naman ang Mutual Defense Treaty ng Estados Unidos at ng Pilipinas at nakatali sa naturang kasunduan ang foreign military sales sa pagitan ng dalawang bansa. Ang FMS, kagaya ng binabanggit natin, ang foreign military sales ay nakatali sa Mutual Defense Treaty. So ang ating Mutual Defense Treaty ay still in effect up to now. Wala pa naman itong abrogations. Kung sakali mang mabuwag ang Mutual Defense Treaty, wala pa rin umanong kailangang ikabahala ang AFP sapagkat marami pa naman umanong pwedeng makuhang ibang supplier ng armas. Bukod dyan, mayroon naman na din umanong mga kagamitan ang Philippine Army. Meron naman na tayong kagamitan, and besides, I think the Commander-in-Chief has already mentioned that there are other suppliers who are willing to provide for what we need. Ang sinasabi lamang natin at naniniwala tayo na kung magkakaroon ng mga pagbabago in terms of the equipment that we will be buying, in terms of the armaments that we're going to procure, lahat ito ay dadaan sa isang masusing pag-aaral. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Sa iba pang balita, patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang dalawang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, isa sa mga ito ang posibleng pumasok sa PAR ngayong linggo. May report si Julius Tisambron. Nahanging amihan, hindi iniaalis ng Pag-asa DOST ang posibilidad ng pagpasok ng mga malalakas na bagyo sa ating bansa.
Paliwanag ng Pag-asa, kung maaalala ay pumasok at humagupit si Super Typhoon Yolanda Nobyembre taong 2013 mismo sa kasagsagan din ng amihan na kumitil sa libong katao at puminsala sa bilyong dolyar na ari-arian. For November po, asahan pa rin natin 1 hanggang 3 bagyo at kahit sabihin na natin na natapos na yung habagat season, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan na dulot naman ng amihan at kung sa mga bagyo naman po, mas malaki ang tsansa ng mga bagyo tuwing November and December na nagla-landfall ito, no? So take for example nga si Yolanda, si Pablo and Sendong na nagdala ng impending threat na hindi biro sa ating mga kababayan. Hindi lang dun sa Luzon, no, na laging dinadaanan, kundi maging sa Visayas and Mindanao. Pagtataya ng Pag-asa, posible pa din daw ang pagpasok ng 1 hanggang 3 bagyo ngayong Nobyembre. This point naman, nasa papunta na tayo sa amihan season. So yung track ng mga bagyo tuwing these times is mas mababa, iba yung behavior niya eh. So marami rin kasing factors kung bakit malalakas yung bagyo. Other than that, the sea surface temperature, the vertical wind shear. This one, posible pa siyang maging tropical storm or severe tropical storm habang nasa karagatan pa siya. Samantala, binabantayan pa din ng Pag-asa ang galaw ng 2 tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga ito ay inaasahang papasok sa PAR ngayong linggo at papangalan ng Bagyong Marce. 2 senaryo ang nakikita ng Weather Bureau, ang posibleng paglakas nito at pagtama sa lupa o di kaya bumagal at mag-recurve o tuluyang lumabas ng bansa. Nilinaw din ng Pag-asa na ang ulang nararanasan natin sa bansa sa loob ng 2 araw ay dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Once magpasok siya sa ating PAR, then makakapag-produce tayo ng mas malinaw na track. Kasi sa ngayon medyo malayo pa siya eh. So ang dapat na lang natin gawin is lagi mag-antabay tayo sa mga ipapalabas na updates ng Pag-asa kasi maraming pwedeng magbago anytime, constantly. Sabi ko nga kanina, posibleng mag-landfall, posible ding mag-recurve. Para masigurado natin na alam natin yung gagawin natin over the weekend is mag-update tayo sa Facebook and sa Twitter pages ng Pag-asa. Para sa PTV News, Julius Desamboron. Samantala, 2 bansa sa Timog Silangang Asya ang bibisitahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Nobyembre. Ayon sa Pangulo, una niyang bibisitahin ang Malaysia para makipagpulong kay Prime Minister Najib Razak. Anya, mahalaga ang kanilang pag-uusapan na sa sentro sa pagpapaigting ng seguridad sa karagatan kontra pamimirata at kidnapping. Tatalakayin din anya nila ang issue ng mga Malaysian na iligal na tumatawid ng Pilipinas. Pagkatapos nito ay tutungo ang Pangulo sa Thailand para naman personal na makiramay sa pagpanaw ng hari nitong si Bumibol Adulyadej noong Oktubre 13. Karamihan sa ating mga kababayan nakasanayan ng dumalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay tuwing October 31 o di kaya November 1. Subalit sa Angono, Rizal, tuwing 2 ng Nobyembre dumarag sa mga sementeryo dahil ito raw mismo ang araw ng mga kaluluwa. Ma-report si Dayan Guerrero. Marami sa mga Pilipino ay tuwing 1 ng Nobyembre ginugunita ang undas. Subalit sa Angono, Rizal, iba ang nakasanayan. Imbis na 1, tuwing 2 ng Nobyembre ang punta sa sementeryo para dumalaw sa labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa mga residente, 2 nila ang talagang araw ng mga kaluluwa at ito na ang naging tradisyon. Tuwing 2 isineselebrate dito sa Angono, compare sa ibang mga auno. Kasi ang 2 talaga All Souls Day. Kaya yun ang nakagusto naming pagdiriwang ng araw ng mga kaluluwa. Nakasanayan na po namin kahit nung bata pa lang kami. Ito talaga po kami pumupunta rito. 2 rin ang nakagawi ang pagdalaw ni Cristina San Pedro, ang anak ng pumanaw na National Artist for Music na tubong Angono na si Maestro Lucio San Pedro. Si Maestro ay nakalibing sa St. Clement Catholic Cemetery sa Angono, Rizal. Ani Cristina, di malilimutan ng mga Pilipino ang legasiya ng kanyang ama. Ang naiwan sa puso ng mga Pilipino, musika. Very deep. Lalo na sa Ugoy ng Duyan, pag naririnig nyo, lahat umiiyak doon. Nag-alay na rin ng mga bulaklak at kandila ang mga kapamilya ng National Artist for Visual Arts na si Carlos Botong Francisco na isa pang produkto ng Angono. Si Francisco ay nakilala sa kanyang mga makukulay na mural paintings tungkol sa kultura at kasaysayan ng bansa.
Iba man sa nakararami na auno gunatain ng undas, parehas pa rin ang layunin, ang magkasama-sama at magsalo-salo ang buong pamilya at alalahanin ng mga yumaong mahal sa buhay. Kabilang na rin ang pag-alaala sa legasiya ng mga pambansang alagad ng sining na ipinagmamalaki ng Angono Rizal. Para sa PTV News, Diane Querer. Sa iba pang balita, nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya pinatatanggal ang lahat ng checkpoint sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, tanging ang mga permanenteng checkpoint lamang ang pinabubuwag niya at hindi ang mga mobile checkpoint na mahalaga sa pagharang ng mga masasamang loob. Samantala, pinuri ng Pangulo ang pulis at militar sa pagkakahuli sa 4 pang sospek sa pagpapasabog sa Davao City Rojas Night Market. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na nananatiling epektibo ang state of national emergency due to lawless violence na kanyang idineklara matapos ang naturang insidente. Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na magtatagumpay si Senador at Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa kanyang laban kontra kay Jesse Vargas ngayong Nobyembre 5 sa Las Vegas, Nevada. Ayon sa Pangulo, batid niya ang lakas ng mga suntok ni Pacquiao base sa pahayag ng mga nakasparing nito. Gayunman, umaasa ang Pangulo na sa ikalawang round pa lamang ng laban ay mapapabagsak na ng atletang mambabatas si Vargas. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Samantala, nasa studio live ngayon si Colonel Ariel Kakulitan, Superintendent Marine Corps Training Center. Pag-usapan natin 66 Marine Corps birthday at iba pa mga issue. Colonel Kakulitan, magandang umaga po. Magandang umaga, Aljo and Sarina. Sa ngalan po ng aming commandant na si Major General Andre Costales Jr., kami po ay bumabati sa inyong lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa ng isang napakagandang umaga. Okay. Core competencies, ito po, gusto ko pong itanong po sa inyo dahil meron po tayong territorial defense sa West Philippine Sea, ang Philippine Marines. In fact, meron tayong amphibious inter-island capability as a national maneuver force. Meron ding anti-terrorism operations, anti-criminality. Paano po natin pinoprotektahan, sir, kung meron po tayo talagang ginagawa, no? Sa ating mga mangingisda po dyan sa West Philippine Sea. Ang Philippine Marines po, katulad ng inyong nabanggit kanina, has several competencies. But basically, we are an amphibious force, meaning we are launched from the Navy ships of our Philippine Navy to assault hostile beaches and islands and further inland operations that we have been doing in the past decades already, especially in the southern part of the country during the 1970s MILF campaign in the year 2000, and with the anti-terrorism operations. But bukod po dito sa aming combat warfighting competence, ay meron din kaming mga humanitarian assistance and disaster response operations na kung saan kami ay tumutulong sa mga ating kababayan at mga lugar na nasalanta ng iba't ibang uri ng kalamidad. And we are also partners of our country and several communities in the far-flung areas, partners for development. In very little way we can assist. And yung natanong po rin nyo about sa West Philippine Sea. Sa mga mangingisda po, particularly, kami po ay bahagi ng Philippine Navy, and we know that for our maritime security, the Philippine Navy is the #1 branch of the Armed Forces of the Philippines to protect our fishermen. At ang Philippine Navy po ay nagbuo ng Amphibious Ready Group, at bahagi nito ay ang Philippine Marines component na kung saan ay nagsasakatuparan ng kapayapaan, seguridad, and also enforcement of our maritime laws to some extent in the waters of the Philippines. Kahit saang bahagi, West Philippine Sea at saka po dito sa borders natin sa Tawi-Tawi, marami po kaming forces dyan na
Philippine Marines and Philippine Navy. May mga reports ba kayo natanggap na hinahayaan na po ng China ang mga mangingisda natin dyan sa Pangasinan, sa Zambales, na malayo na sila nakakapangisda ngayon dyan sa West Philippine Sea, Colonel? I think as of the latest news that we have received, nakakapangisda sila. Okay, And very nice. ang source din namin sa Philippine Marines is the open media so far. Kasi naman yung ang Philippine Marines ay nakafocus kami dun sa West Philippine Sea nga, subalit nandito kami sa bahagi ng Palawan. We have 7 small islands that we occupy and protect, and to make sure that no other country would claim it. At mananatili itong sa atin sapagkat ito naman ay napatunayan sa ating Permanent Court of Arbitration. Sir, ngayon ba, anong treatment nyo doon sa bahagi ng West Philippine Sea? Lalo na malaya na yung ating mga mangingisda. May nagbabantay po ba sa kanila ngayon o talagang malaya sila nakapangisda ngayon? I am not personally aware of the protection that being given, particularly sa Scarborough Shoal. But what I know of is that they can fish there already. At ang source ko po naman dito ay ang ating open media. Hindi po kasi ito yung sa mandate namin sa Philippine Marines. It's more of the Philippine Coast Guard supposedly and the Philippine Navy. But I do believe na may mga efforts po ang ating Philippine Navy in protecting our fishermen going there kahit hindi sila gaanong visible doon mismo sa Scarborough Shoal. Problema naman po natin sa terorismo, sa mga bandidong Abu Sayyaf. Nako-contain na natin sila, sir, di ba? Doon sa part ng, dito sa southernmost part ng Mindanao na Pilipinas. Paano po natin masisiguro na ito'y dasal natin lahat na matigil na at masugpo na ang Abu Sayyaf. May timeline ba ibinigay sa inyo ng Pangulo at ng ating pamahalaan, sir, na para at least makamtan na natin walang humpay na kapayapaan sa buong Pilipinas? Ang bahagi po ng Philippine Marines about anti-terrorism ay mainly focused doon sa different islands of Tawi-Tawi. In fact, we have one Marine Brigade under Colonel June Parcon. At marami po kaming deployments and operations doon sa different small islands like Siasi, Pandami, Languyan Islands, and several others. Subalit, hindi lamang doon sa parang presensya, we have, as I said kanina, meron kaming amphibious ready group. Ito po ay nasa barko, isang malaking barko ng ating Navy. And nag-send off tayo ng small boat raids doon sa mga threat areas na kung saan ay may mga namamalagi na mga masasamang tao. Meaning, terrorists that they do kidnapping and other lawless activities. Ang kagandahan po nito, it's highly mobile. This component is highly mobile. You can project it in the southernmost part of our country. You can bring it to the central part and to the northernmost part. Meaning, it's a whole component. You have the Navy and the Marines. You can send, you can do operations, special operations, and other, even HADR or Assistance to Disaster Response. Yun po ang kagandahan. You can project this small force wherever it is really needed. So, yun ang... Okay, pag-usapan naman po natin ang birthday ng Philippine Marines. May birthday din pala, no? Ang Philippine, katulad din ng isang Navy. Bakit po birthday? Hindi po anniversary, Colonel. That has always been a question to us. Yes, sir. Parating na itatanong. Pero ang parati po naming ipinapaliwanag, ang Philippine Marines, we liken it to a living organization. At medyo informal. We greet each other every November 7. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. So it's the birthday of almost 8,000 Marines, more than 8,000 Marines on November 7. At dahil birthday, meron kaming birthday cake. And it's really... Ayan, yun ang birthday cake, sir. Parati yan namin ginagawa. Very significant yan sa amin, very meaningful.
Yung aming commandant, we have distinguished visitors. Cake is cut by the sword. And pinapakain niya, ino-offer niya yung pagkain sa aming guest of honor. And this time, our guest of honor will be the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. That would be on Monday. Si General Visaya. Yes, and the flag officer in command, Vice Admiral Takad, will also be there. And other guests. May birthday gift din, sir, sa lahat. Hopefully. Oy, hopefully. But, oo nga, no, magandang katanungan yan, Sarina. Siguro nga, but the continuous support of the Filipino nation is more than a gift already to us. Alright. Dahil nasa Marine Corps Training Center po kayo, I'm sure nasa inyo po yung recruitment. Ngayon po ba annually ginagawa yon? Ilan po ba yung mga inaasahan nyo na sana pumapasok sa Marine? And ano yung katangian na dapat na meron yung isang tao para maging part ng Marines? Ang recruitment po is an annual activity of the Philippine Marine Corps. For this year, we are supposed to recruit around 760 new Marines. And so far, we have been able to recruit already more than 400, and we are expecting another 360 na makapag-recruit sa darating na buwan. At makonbin namin that after 6 months, ay mayroon kaming panibagong mga Marines sa aming hanay. Samantalahin ko na po ang pagkakataon na sa ating mga kababayan na nais maglingkod ng tapat sa ating bayan. Kayo po ay may pagkakataon sa pamamagitan ng Philippine Marine Corps. Ang kailangan po namin ay mga individuals of good moral character. Siyempre, kailangan may lakas ng katawan. At least, for officers, you should be 18 years old to 29 years old. For the enlisted personnel, 18 years old to 23 years old. May tinakda din po kaming sapat na taas o tangkad, like 5'4" para sa isang lalaki at 5'2" para sa isang babae. Open po ang aming recruitment. It's a continuous basis. Halimbawa, kami po ay magko-convene ng November or last week of November. Sa January ay patuloy po ang aming pagre-recruit. So anybody who would like to join the Philippine Marine Corps, which we fully encourage, ay malaya pong makakapunta sa aming tanggapan sa Fort Bonifacio. College graduate ba dapat, Colonel? For officers, yes, kailangan college graduate. For enlisted personnel, he must have at least 72 units sa college or attest the equivalent vocational graduate siya. Pagkatapos pwede naman sila mag-aral pag nasa loob na sila ng Philippine Marines. Well, under the Philippine Marine Corps, there are lots of opportunities awaiting for them. One is advancement in education. Okay. Issue lang po, Colonel, panahon na bang tangkilikin ng sariling atin? Bang pag-usapan na magsusupply ng baril sa Armed Forces of the Philippines? Kung ayaw po ng Amerika, mas okay bang sa China, Russia na lang tayo kumuha? Israel, Colonel? We cannot discount the fact that we have long been allied with the United States. And halos lahat ng defense equipment natin, you can trace U.S. signatures. Yes, sir. But I tell you what, I have been involved in one of the major acquisitions of the Navy, especially helicopters. I was once commander of the Naval Air Group. And hindi po natin yun binili sa US. Sa Italy po yun nabili. Meaning, the 9184 provides competitive bidding. At we have arrangement also with different countries, yung government-to-government sale. So, I think this opens up new opportunities for us kung ma-explore natin. And why not? Okay. Ako naman last question, kasi pupunta si Pangulo sa Malaysia and isa sa mga ipupush na yung about sa kidnapping na nabanggit nyo kanina. Malaysia, Indonesia, and Pilipinas magkakaroon ng mas matindi, mas pinatatag na operation against kidnapping ng mga terorista. Ganong kalaki yung tulong nito, sir? Well, in terms of defense, Malaysia and Indonesia is also a powerhouse in our ASEAN region. And that is true. And they are also our neighbors. To them, it's very important because when they see their neighbor
is stable, then it's good for their country. But when they see its neighbor as unstable, like the parts of Holo-Sulu, magkakaroon ng nag-splinter yung lawlessness sa kanila. And that is a fact that some of the kidnap victims are Indonesians and Malaysians. So they see it as a threat to their own internal security. So they must cooperate. So we cooperate. And for as long as there are cooperations and we share borders, we can mas lalo natin paigtingin ang pagbabantay sa ating mga borders. And we can share information. That's the more important part of it. Alam nyo kasi sa lawlessness, terrorism, criminality, hindi naman sila ganon kalalaking pwersa. Kayang-kaya naman natin na kalabanin sila, subalit sila ay nagtatago sa kaliitan ng kanilang hanay, ay madali silang nakapagtatago at nakapaghahasik ng lagim. But with enough information, with sufficient information coming from different sectors and interstate, ay malaking tulong po ito sa ating pakikibaga sa terorismo. Okay. Maraming salamat, Colonel Ariel Kakulitan, Superintendent Marine Corps Training Center. Good morning again po. Kung maaari lamang ay gusto po namin magpasalamat sa ating mga kababayan at ito ay pinaabot ng aming commandant na si Major General Andre Costales Jr. For the continued support of our Filipino nation. At banggitin ko na po na pinaabot niya na please be assured of the undying commitment of your Marines to continue the legacy of service, of duty, honor, and valor. Marami pong salamat. Thank you, sir. Happy birthday, sir. Kumakanta din po ba ako ng birthday song? At kakainin daw po ba ng lahat ng Marines yung cake? Iniimbita po namin kayo sa November 7 and you will see how we celebrate our birthday. Okay, thank you po, Colonel Kakulitan. Samantala, balita naman tayo sa ating mga kasama naman sa labas ng Metro Manila. Diha sa Tandag, Greg Tataro Jr. May bunta, Greg. Yes, maing buntag, Aljo, tiniyak ng Department of Labor and Employment sa Caraga Region na masasandalan ang kanilang pamunuan sa oras ng pangangailangan ng mga manggagawa. Ayon kay Dole Caraga Regional Director Attorney Evelyn Ramos, handang dipahan ng kanilang tanggapan ng sinumang manggagawa na dudulog upang igiit ang mga karapatan. Bago lang ay lumabas ang pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III kaugnay ng obligasyon ng mga mamumunan na magkaloob ng 13 months pay bago sumapit ang araw ng Pasko. Sinang-ayunan ni Attorney Ramos na nakasaad sa batas na dapat makatanggap ang sinumang manggagawa ng naturang biyaya anuman ang estado sa pinapasukang trabaho. Nilinaw din na basta namasukan na sa trabaho, kahit isang buong buwan pa lang ay kwalipikado ng mapagkalooban ng 13 months pay o kaya bahagi nito. Sinabi rin ni Ramos na may pamamaraan ng kanilang tanggapan upang matunton ang alinmang kumpanya o kaya nagpapatrabaho na magmapatigas sa kanilang tungkulin. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag Media ng Bayan. Radyo ng Bayan. Report. Maraming salamat, Greg Tataro Jr. Mula naman po sa Tandag, narito ang Tabuk Radyo ng Bayan kasama si Hazel Gupay. Magandang umaga, Hazel. Timbag na bigat Pilipinas upang merong mapagkukunan ng alternative opportunities sa mga taga-Kalinga, formal na ia-adapt ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa Penro simula 2017 ang Area Management Program ng Chico River bilang flagship program. Nakapaloob dito ang twin approach implementing community-based projects at maaring pagmumulan ng income ng mga local residents. Ang programa ayon kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Valeriano Bongol Sr. ay ibibigay ng DENR ang mga alternatibong sources of livelihood na magpo-promote ng environment and natural resources ng mga tourist attraction areas. Ang Chico River ng Kalinga ay kinilalang priority areas ng Region Cordillera. Ang mga proyektong made-develop ay kailangang pro-people, environment-friendly at pro-health.
Para sa Chico River, ang mga initial identified activities ay promotion ng whitewater rafting, boating operation ng shipping lines at pagtatanim ng kawayan. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK, Radyo ng Bayan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Hazel Gupay. Zamboanga naman tayo with Elsie Molina. Elsie, maayong buntag. Yes, buenos dias, Pilipinas. Patuloy pinapatupad ng otoridad ang red alert status sa paliparan ng lungsod dahil sa patuloy na banta ng seguridad mula sa mga teroristang Abu Sayyaf at dahil na rin sa sunod-sunod na pagkadakip ng mga otoridad sa mga pinaghihinalaang miyembro nito dito sa lungsod. Ayon kay Aviation Security Command Chief Senior Inspector Roderick Francis, patuloy na tumatanggap ng pagbabanta ang kanyang departamento at ang lokal na pasilidad umano ng paliparan ang isa sa mga target ng teroristang grupo. Doble din ang seguridad sa BAT compound ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na malapit lang din sa paliparan ng lungsod kung kaya't itinaas ang kasalukuyang pader sa naturang lugar. Samantala, mahanapan na ng solusyon ang mga nangyaring bird strike sa naturang paliparan. May 15 ng bird strike ang naitala ang naranasan ng mga aeroplanong lumalapag. Inumungkahi ng CAAP ang pagputol ng mga damuhan sa paligid ng paliparan na kung saan dito namamalagi ang mga ibon na naghahanap ng makakain at ang tuluyang gawin ang kabuuang pagsemento sa buong paligid. Para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Zamboanga, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina, Radyo ng Bayan, Zamboanga. Radyo ng Bayan. Report. Sa punto naman pong ito, punta na natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasama na si Amor La Rosa para sa ating weather update today. Magandang umaga, Amor. Good morning, Zarina and Aljo. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon, nakabantay pa rin tayo sa dalawang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin yung pinakamalapit. Huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 1,360 kilometers silangang bahagi ng Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 55 kilometers per hour at mabugso nga abot naman ng 70 kilometers per hour. Sa pagkilos po nito, napakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Obet Badrina, posible po yung pumasok ng ating PAR within the day at bibigyan po natin sa local name na Bagyong Marce. At kung sakali nga na matuloy ang pagpasok po nito dito sa loob ng Philippine boundary, maaari pong tumbukin ito pong direksyon patungo dito sa Visayas o kaya naman ay sa bahagi ng Southern Luzon. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. Samantala, yung isang bagyo naman, huli po yung namataan sa line 2,400 kilometers silangan din po yan ng Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot ng 55 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 70 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos nito ay pa west-northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour at sa ngayon naman po ay maliit pa ang tsansa na tahakin po nito ang direksyon patungo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pong magkaroon ng interaksyon ng dalawang bagyo na nasa labas ng ating boundary. Samantala dito naman sa loob ng ating PAR, patuloy po ang pag-iral nitong ITCZ na makakaapekto naman partikular na sa Southern Luzon, Visayas at ganoon din sa Mindanao. Kasabay po nito ang pag-iral naman nitong Northeast Monsoon o yung hanging amihan na makakaapekto naman dito sa Northern hanggang dito po yan sa may Central Luzon. Sa mga susunod na oras, mararanasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dito yan sa buong Visayas, buong Mindanao. Damay din po dito ang Bicol Region, Mimaropa at hanggang dito po yan sa bahagi ng Calabarzon. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon, inaasahan naman po natin ang maulap rin na kalangitan na magdudulot naman ng mga may hinang pag-ulan. Tatandaan po natin dahil po dito sa pag-iral na ng hanging amihan, bukod po sa malamig na panahon, magdadala rin po yan ng light rains, kaya maging handa pa rin tayo magdala po ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong bahay. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa, Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Okay, balita naman tayo diyan sa Cebu. May buntag, Annabel Lagrosas, Radyo ng Bayan, Cebu.
Mayong buntag, matinding paguwan ang mararanasan ng Cebu ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Pag-asa Mactan, abnormal o hindi karaniwang pagdami ng buhos ng ulan ang mararanasan ng Cebu at iba pang bahagi ng bansa. Dahil dito, binabalaan na ng Pag-asa ang publiko, lalo na ang lokal na pamalaan, upang makapaghanda na sa mga kalamidad tulad ng baha at landslide. Ngunit tiniyak ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mas nakahanda sila ngayon o ang lokal na mga pamalaan kaysa noong Nobyembre taong 2014 kung saan binayon ng sunod-sunod na bagyong Queenie, Sinyang at Ruby at nagtiwan ng malaking pinsala at maraming tao ang namatay sa hilagang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Pag-asa, ang naranasang pag-ulan sa nakaraang mga araw ay dahil sa Intertropical Convergence Zone. Mga residente sa dalawang sityo ng barangay Basak sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu, isa ng buwang apektado sa hindi humuhupang baha. Para sa Radyo Vision, Annabella Grosas, Cebu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabella Grosas, Radyo ng Bayan, Cebu. Narito naman po ang Naga Radyo ng Bayan kasama si Jane Betito. Diyos marhay na aga. Jane, correct. Diyos marhay na aga. Illegal fishing, isa ng seryoso at pangunahing suliranin sa Bicol Region. Ang mga illegal fishing vessels na galing pa sa labas ng rehiyon ay pumapasok sa malawak na tubig pangisdaan ng Bicol. Kung minsan ang mga sasakyang pandagat na ito ay armado ng mga matataas ang kalibreng armas na siyang nakakapigil sa mga gawain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na pangalagaan ng fishery resources ng rehiyon. Ito ang nakitang dahilan ni Sorsogon District 1st District Representative Evelina Escudero sa pagsusulong niya ng panukalang batas na bubuo ng isang espesyal na ahensya na tatawaging Bicol Region Anti-Illegal Fishing Authority o BRIFA upang palakasin ang mga pwersang magbabantay sa mga karagatan ng Bicol laban sa illegal fishing. Ang BRIFA ay bubuuin ng mga personnel galing sa BIFAR, DNR, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Command. Sa ilalim ng panukalang batas, kasama sa mga tungkulin ng BRIFA ang pagpapatrolya sa mga karagatan ng Bicol, mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa illegal fishing, kasama na ang pag-aresto sa mga pinaghihilalaang illegal fishers at pag-impound ng mga sasakyang pandagat at mga kagamitan na ginamit sa illegal na pangingisda. Para sa Radyo Vision, Jane Betito, DWRB Naga, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jane Betito. Radyo ng Bayan. At nasa studio natin si Dean Butchamon ng Arellano University School of Law at De La Salle University College of Law. Dean Hamon, magandang umaga. Pwede lang ha, partner. Partner Zarina. Good morning, Attorney. Pag-usapan natin mamaya, partner. Oo, pag-usapan natin yung full implementation ngayon ng Republic Act number 10643 tungkol po doon sa graphic health warnings na nakalagay ngayon sa mga pakete ng sigarilyo, partner. Kalahati nung ngayon talagang graphic warnings talaga kung gaano kasama ang pagsisigarilyo. 10 kamatayan bawat oras, partner. Ganun? Oo, 10. Marami pa rin nag-yosi. Ay, oo. Sige, yosi pa more. Yan, okay. Okay, batiin ko lang po, nakikinig po ngayon dyan sa Bacolod, Agisan. Papa Jerry Tabausares, ay, papa to ni Jen Tabausares, Lola Linda Tabausares, Tito Toto Tabausares, Gayotin family and Tabausares family, at sa mga kapitbahay ni Jen dyan sa Agisan, Negros Occidental. Maayong buntag dyan sa Negros. Ito naman po, good morning sa lahat ng staff ng Radyo ng Bayan. Greet ko Mama Dolores Dano at Papa Landy Dano. Jing Jing, Ella, Quickie, lagi kami nanonood ng programa nyo. Dabawenya, Buhangin kami from Brightsky, Dano. Maraming salamat po. Kasi yun, partner. Doon. Buhangin. Anyway, partner, marami pa rin talaga nagsisigarilyo. Kunti, maliit lang kasi yung ano eh. Oo. May mga graphic signs. Oo, pero ano, yung mga... buo na sa sigarilyo? Buo na. Actually, half, nung lower half ng pakete. Pero kasi dati, partner, text warning lang ngayon hindi na. Okay. Kasi marami rin nagtitinda ng patingi-tingi. Ayun nga. Hindi maiwasan. Anyway, Hamon Bendijo right after Radyo ng Bayan dito po sa ating pong programang Radyo Vision. Hamon Bendijo with Dean Hamon. Susunod kaagad sa Channel 4
Good morning, Pilipinas. Ako'y bababa din mamaya para po sa ating punto de vista. Konting komentaryo. Magpaalam ka na, Sarina. Yes, gusto mo magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Ano po, si Aljo Bendio. Dagang kay salamat. Dalago ng Diyos. Hamon Bendio, ha? Right after Radyo Vision. Bye! Radyo Vision.